Hindi, masin lang natin, detail lang yung loob mga bossing. Para swabe-swabe pagka kinuha. VTEC engine mga bossing. Hi everyone! Isang kotse ang balak ibenta ni Boy AC Garage kung saan ay hinimas daw ito ng kanyang mga seraniko pero hindi naman himas ang ginawa niya kundi linis. Sa video na ito ay tingnan natin kung paano maitatama ni Boy AC Garage ang kanyang salitang himas sa kanyang mga binibentang sasakyan. Panoorin natin ang video na ito. So mga bossing, bale meron pa tayong bagong dating ngayon na unit na budget meal. Pero bago ang lahat, syempre imasin muna natin. Meron pa sound trip. Ang pagbabalik loob ni Kuya Germs. Nagpahinga lang, babalik din. Yee! Sound trip ang pala, may sound trip ang pang old school talaga. Holding you near me, I want you to stay and never go. Hindi, masin lang natin, detail lang yung loob mga bossing. Para swabe-swabe pagka kinuha niya. Tinanggal na rin natin yung cover. Ayan na mga bossing loob. Grabe ka detail talaga ni Kuya mo, Germs. Borge. Geng. VTEC engine mga bossing. Nakita natin yung paghihimas na hindi naman himas kundi linis ang ginagawa ng mga mekaniko ni Boy AC Garage. Dapat sa halip na paglilinis ng interior ang ginagawa ni Boy AC Garage ay sana yung makina ang kini-check up nila. Yung makina kasi ang mas mahalaga sa customer, hindi yung interior. Doon nadadali ang mga customer, doon sa salitang sariwa. Ang dating sa mga customer ng salitang sariwa ay yung kondisyon ng makina na nasa maayos na takbo at hindi sila bibigyan ng problema. Yun naman palang tinutukoy na sariwa ni Boy AC Garage ay itong nililinis niyang loob ng kanyang sasakyan. Ang unang dapat ginagawa ni Boy AC Garage dyan ay yung palitan yung engine oil at oil filter. Sa halagang 800 pesos ay may regular oil ka na at 200 pesos naman para sa oil filter. Sa ganung paraan ay makakagawa ka na ng malaking pagbabago sa andar ng makina. Ito yung malaking mali ni Boy AC Garage kasi dapat nag-aral muna siya ng pag-ayos ng mga sasakyan bago siya nagbibenta. Especially kung ganito yung business na pinapasok mo na kailangan talaga ng mga repair. Hindi po pwede na wala kang idea sa sasakyan dahil second car ito at hindi naman tulad ng brand new. Kasi ang brand new kahit umabot pa yan ng 10 years basta brand new at alaga lang sa change oil ay hindi basta-basta masisira. Itong second hand na kotse ay iba ang kwento nito, lalo na dito sa Pilipinas. Dito kasi sa Pilipinas ay napapansin ko na kaya binibenta ang kotse ay dahil may malala na itong sira. Doon naman darating ang mga katulad ni Boy AC Garage para bilhin ang mga sirang sasakyan. Patatakbuhin niya lang ito ng basta umandar lang at bahala na makakabili kung anumang masira ng sasakyan na yan. Ang masama kasi dito ay delikado ito lalo na sa mga baguhan. Akala nila na porket maganda ang body at pintura ng sasakyan ay maganda din ang kondisyon ng makina. Katulad na lang ng ginagawa ni Boy AC Garage. Dapat ipakita niya na tinitingnan niya yung brake dahil baka hindi ito kumakapit. Paano na lang kung hindi na pala maganda ang lagay ng brake at pag-apak ng customer ng preno ay maaksidente sila. Tingin ko dito, dapat magkaroon ng batas na nagsasabi na ang 20 years old na kotse ay number 1, bawal mong ibenta kung walang pag-aayos na ginawa. At number 2, ay kung walang pag-aayos na nangyari ay dapat mong i-declare ang lahat ng sira ng sasakyan. Para yung makakabili naman mismo ang magpapagawa at maiwasan ang malagim na aksidente. Delikado kasi yung binibentang sasakyan nitong si Boy AC Garage. Katulad nitong 90s Corolla na yan na walang ginawang pag-ayos at nililinisan lang para magmukhang bago. Tapos sasabihin ni Boy AC Garage ang salitang sariwa.
Wala na pong second hand na sariwa ngayon. Lahat po ng bagay, kahit anumang ingat mo, ay maluluma at maluluma yan sa pagdaan ng panahon. Kaya yung sinasabi ni Boy AC Garage na sariwa ay isa lamang pong kasinungalingan yan para bilhin nyo ang kanyang mga sasakyan. Doon naman po sa mga first owner ng sasakyan, kung dumating na po ang sandali na sobrang luma na ng inyong mga sasakyan at gusto nyo na itong palitan ng bago, dapat po ay ibenta nyo po ito sa mga taong mag-aalaga at mag-aayos ng mabuti ng inyong sasakyan. Ibenta nyo po sa mga taong magbibigay ng pagpapahalaga sa kotse na naglingkod sa inyo ng ilang taon. Huwag nyong ibibenta sa mga buy and sell na ang habol lang ay pagkakitaan ng inyong sasakyan at tumubo ng triple. Ang ating pong mga sasakyan ay parang naging parte po ng ating pamilya. Lalo na yung mga first time na magkaroon ng kotse. Diyan tayo natuto kung paano magmaneho. Ang kotse natin ang nagdala sa atin sa magagandang lugar na hindi pa natin napupuntahan. Dinala tayo ng ating kotse sa mga masasayang okasyon at summer vacation. Ang kotse natin ang nagbigay ng komportabling upuan kung saan tayo nakatulog dahil sa mahabang biyahe. Ang lahat ng masasayang alaala ng ating buhay ay kasama natin ng ating unang kotse. Kaya kapag dumating ang araw na kailangan na natin palitan ang mga kotse na nagsilbi sa atin, dapat ay siguraduhin natin na ibibigay natin sila sa mga mag-aalaga sa kanila. Kung pwede muna natin silang ipagawa bago ibenta ay mas maganda. Yun ay bilang tanda ng pasasalamat sa ilang taon na binigyan tayo ng ating kotse ng napakagandang alaala. Ang huli kong napansin dito ay ang lugar na pinaglalagyan ng kotse ni Boy AC Garage. Isa tong kalsada na kung saan nakakagambala sa ibang tao. Ang mahirap dito ay bili ng bili itong si Boy AC Garage ng pagkadami-daming kotse tapos sa kalsada niya ipaparada. Yun ngang upuan ng Corolla na ito ay nasa lapag lamang ng kalsada. Ito kasi mga kotse na ito ay nakakasagabal sa kalsada. Ang kalsada po ay para sa lahat at hindi para gawing talyer nitong si Boy AC Garage para pagkakitaan. Tingnan nyo naman kung ilang sasakyan ang nakaparada dyan sa daan na para naging one way na dahil sa dami ng kotse ni Boy AC Garage. Ang kalsada ay daanan ng sasakyan. Hindi ito parkingan ng mga dispalyadong sasakyan. Dapat itong si Boy AC Garage ay nag-focus lang muna sa paisa o dalawang sasakyan. Hindi yung gagawin niyang paradahan ng mga bulok mong sasakyan ang kalsada na para naman dapat sa lahat. Hindi po masama ang maghanap buhay. Pero sana isipin din naman natin kung gaano kahirap ang pera na pinag-ipunan ng mga bumibili sa atin. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.